serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Van Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahan muli o nabisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, hinimok ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na manawagan sa mga malalaking bansa para palakasin ang kanilang pangako sa climate action. Kabilang dito ang climate finance, technology development and transfer at capacity building para mapabilis ang kakayanan na mapigilan at maibsan ng ASEAN ang epekto ng climate change. Sa kanyang intervention sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia, binigyang diin ni Pangulong Marcos na malaking banta ang climate change sa pag-unlad ng isang bansa. The most urgent threat to our progress is the impact of climate change. It is a looming reminder of the injustice of its disproportionate impact on our people. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Van Blones. Samantala, handa ang Pilipinas na pangunahan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa taong 2026. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na pagtitibayin ng Pilipinas ang pundasyon ng ASEAN tungo sa panibagong kinabukasan. It is my pleasure to announce that the Philippines is ready to take the helm and chair of ASEAN in 2026. We will fortify the foundations of our community building and navigate ASEAN as it embarks on a new chapter. Samantala, umaasa si Pangulong Marcos ng suporta at pakikiisa ng mga kasaping bansa ng ASEAN na palakasin ang layunin nito at isulong ang kapayapaan, seguridad, katatagan at kasaganahan sa rehiyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Positibo naman si House Speaker Martin Romualdez na magandang pagkakataon
para kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang 43rd ASEAN Summit. Ito ay upang mapalakas ang negosyo at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at ASEAN member countries. Sinabi ni Romualdez na sa ganitong paraan, muling maibibida ng Pangulo ang bentahe ng Pilipinas bilang trade at investment hub para makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Tinukoy din ng House Leader na tinatayang papalo sa 4.7% ang growth rate ng ASEAN region sa taong 2024 kung saan lalong lalakas ang intra-ASEAN trade at pagpasok ng foreign direct investment. Dahil dito mabutian niyang samantalahin ito ng Pilipinas. Maliban sa ASEAN member states, magkakaroon din ng dialogo ang kasaping bansa sa partner nations gaya ng United States, China, Canada, Japan, South Korea at United Nations. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tinawag ni Justice Secretary Crispin Remulla na iligal ang inilabas ng China na 10-dash line sa West Philippine Sea na umaangkin ng kanilang teritoryo. Ayon kay Remulla, walang basehan ang bagong dokumento ng China dahil hindi ito ang tunay na mapa. Bukod sa diplomatic protest, maaari rin anyang questionin sa United Nations Convention of the Law of the Seas ang ginawang ito ng China. Sa nasabing dash line, mas pinalawig pa ng mga Chino ang pag-aangkin sa West Philippine Sea, bagay na pinalaga ng mga karatig bansa tulad ng Pilipinas. Naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China matapos ilabas ang 10-dash line na nagpapalawak sa kanilang teritoryo. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Sa bayang pagsasanay ng Philippine Navy at Royal Malaysian Navy o RMN nagsimula na. Ayon kay Naval Forces Eastern Mindanao Commander Commodore Carlos Sabare, ang aktibidad ay testamento ng matatag na kooperasyon at pagtupad sa maritime security ng dalawang navy. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Formal na nagbukas ang sabayang pagsasanay ng Philippine Navy at Royal Malaysian Navy o RMN na binansagang Malfi Laut 2423 sa Naval Station Felix Apolinario, Panacan, Davao City kahapon. Sa kanyang mensahe sa opening ceremony, sinabi ni Naval Forces Eastern Mindanao Commander Commodore Carlos V. Sabare na ang aktibidad ay testamento ng matatag na kooperasyon at commitment sa maritime security ng dalawang navy. Kasunod nito, nagkaroon ng pagkakataon ng mga panauhin na mag-tour sa dalawang barko ng Royal Malaysian Navy na kalahok sa pagsasanay ang KD Selangor na bagong henerasyong patrol vessel ng Royal Malaysian Navy at littoral monitoring ship KD Sundang. Bahagi ng pagsasanay ang shore, air at sea activities na magpapahusay sa interoperability ng dalawang puwersa. Ang pagsasanay na isinasagawa sa ika-24 na pagkakataon ay tatagal hanggang Setyembre 8. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Handa na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa nationwide rollout ng ayuda sa mga maliliit na rice retailer na apektado ng EO39. Ayon kay Department o DSWD Secretary Rex Gatchalian, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., gagamitin ng ahensya ang Sustainable Livelihood Program para matulungan ang mga maliliit na retailer na naapektuhan ng pansamantalang price cap sa bigas. Mayroon anyang 5.5 bilyong pisong pondo ang DSWD sa ilalim ng SLP na sapat para masimula ng payout nito sa susunod na linggo. Dagdag ng kalihim, maaring umabot hanggang 15,000 piso ang one-time financial assistance na matatanggap ng bawat benepisyaryo sa programa. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng DSWD ang listahan ng mga kwalipikadong small rice retailer na magmumula sa Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Kaugnay nito, welcome naman sa DSWD ang 2 bilyong pisong pondo na handang ilaan ng Kongreso bilang augmentation sa SLP budget.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Maraming palengke sa Metro Manila sumunod sa unang araw ng implementasyon ng EO39 kaugnay sa itinakdang price ceiling sa bigas. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Agriculture o DA ang inihahandang tulong para sa mga maaapektuhang maliliit na rice retailers. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nakasunod sa itinakdang price ceiling sa bigas ang karamihan ng mga palengke sa Metro Manila sa unang araw ng pagpapatupad ng EO39 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa monitoring ng DA Bantay Presyo nitong Martes, may 8 palengke ang nagtinda ng 45 pesos na kada kilo ng well-milled rice na pasok sa naturang EO. Kabilang dito ang Guadalupe Public Market sa Makati, San Andres Market, Quinta Market at Pretel Market sa Maynila, pati na ang Marikina Public Market, pamilihang lungsod ng Muntinlupa, Pasig City Mega Market at ang Muñoz Market sa Quezon City. Samantala, may ilan namang palengke ang nagbenta sa halagang 48 pesos ang kada kilo. Una na nag-ikot kahapon sa ilang pamilihan gaya ng Agora Market at Mega Q-Mart ang mga opisyal ng DILG, DTI at DA para i-monitor ang unang araw ng implementasyon ng price cap. Sa panig ng DA, tiniyak itong inihahanda na ang assistance para sa mga maapektuhang small rice retailers. Kumilos na rin ang ahensya katuwang ang DTI para sa pangangalap ng listahan ng mga apektadong rice traders at retailers na bibigyang tulong ng pamahalaan. Dagdag pa ng DA, mas paiigting din to ang pag-iinspeksyon sa mga warehouse laban sa hoarding at illegal rice imports. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Department of Justice na may kalalagyan ang mga negosyante na hindi susunod sa itinakdang price ceiling sa bigas. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, maraming isasampang kaso kung magsasamantala ang mga negosyante sa ganitong pagkakataon. Posibleng maharap sa kasong economic sabotage ang mga negosyanteng mapatutunayang nagtatago ng supply ng bigas na nagiging sanhi ng pagtaas nito. Nais ring tignan ng DOJ kung bakit lumobo sa mataas na presyo ang bigas. Gayong nabili lamang ito sa mga magsasaka mula sa 15 piso hanggang 18 piso. Sa regular milled rice, hindi dapat tumaas sa 41 piso habang 45 piso sa well-milled rice. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Halos isang taon matapos mapirmahan ang SIM Registration Law o RA 11934, marami pa rin ang mga text scam dahilan para imbestigahan ito ng Senate Committee on Public Services. Sa datos ng National Telecommunications Commission o NTC, higit 118 milyon na ang registered SIM sa bansa. Gayunman, inamin ng NTC na may mga nagpaparehistro gamit ang mga pekeng ID. Katunayan, mismo ang National Bureau of Investigation o NBI Cybercrime Division ay sumubok at matagumpay na nakapagparehistro ng SIM gamit ang pekeng ID na may litrato ng unggoy. Ipinakita pa ng NBI Cybercrime ang video kung saan nakapagparehistro sila gamit ang pekeng ID. Samantala, sinabi ng NTC na nagsasagawa na ito ng post-registration evaluation para matugunan ang mga issue na nakita sa SIM registration. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. 8 pulis na nagpositibo sa confirmatory drug test sa taong ito sinibak na sa serbisyo. Ayon kay Philippine National Police o PNP Public Information Office o PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, base sa updated record ng PNP Forensic Group, 25 pulis ang nagpositibo sa isinagawang confirmatory drug test. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo
Sarne. Kinumpirma ni PNP Public Information Office o PIO Chief Police Colonel Gene Fajardo na 8 pulis na nagpositibo sa confirmatory drug test sa taong ito ang sinibak na sa serbisyo. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni Fajardo na dahil naalis na sa serbisyo, hindi na makakatanggap ng benepisyo ang 8 pulis. Kasalukuyan na niyang naharap sa mga kaso ang iba pang nagpositibo sa confirmatory drug test habang nag-resign naman ang isa. Ayon kay Fajardo, base sa updated record ng PNP Forensic Group, mula Enero 1 hanggang Agosto 31 ng taong ito, 25 pulis ang nagpositibo sa isinagawa nilang confirmatory drug test. Kasama dito ang dating hepe ng Mandaluyong na sinibak sa pwesto na si Police Colonel Cesar Herente. Ito ay mula sa halos 116,000 tauhan ng PNP na naisalang sa random drug testing sa taong ito. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Halos 1,000 persons deprived of liberty, mga PDL, mula sa New Bilibid Prison ang ililipat sa mga penal farm. Ayon kay Bureau of Corrections o Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., dadalin ang 777 PDL sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan at sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Pagdedetalya ni Katapang, 477 inmates ang ililipat sa Iwahig, habang 500 naman sa Sablayan. Anya, kabilang sa mga ito ang mga Chinese drug lord. Umaasa si Katapang na wala ng PDLs sa New Bilibid Prison sa taong 2028. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, ilang residente sa lungsod ng Dagupan umaasa sa pagtalima ng mga retailer sa rice price cap, alinsunod sa EO 39 ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Nupag yaturo na are managlako na bulas sugabay nagawa ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni pakar ed pankarga na price cap ed abit lam produkto. Aya sa imbaga na sakay na managbangat dyan syudad na Dagupan ni pakar ed sa inggapo na panpatupad na Executive Order 39 karuman. Unong ed kinon Juvie de Luna, maestra na sa kaya eskwelaan dyan syudad na Dagupan na pagyano anto sa ibaga ng Presidente Marcos at taunor ampian minabang so karakalan. Inbaganin ni Luna, yagabay ton tampolya na nengneng, yan natumbok na are managlako na balas so price cap, ya 41 pesos kada kilo na regular milled rice, ton 45 pesos para kada kilo na well-milled rice. Inyarum tunin imbagaya para ad sikato, masyadon maplos itatagay na presyo na balas, kasumpalan niya inmabot at 1,100 pesos, subili na sa saliwonton dati, yaga una abot at 1,000 sa presyo to. Lapod saya, namaminsan at nununuton to, nukulang labat sa supply na balas sa tindaan, o gabay labat na are negosyante, yayatagay sa presyo na bitlang produkto. Manlalapod RP Dagupan, Shak si Roel de Guzman, para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ruel mula dyan sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc. Pagpapatupad ng price ceiling sa bigas at inaasahang tulong ng pamahalaan
para sa maliliit na rice retailers, malaking tulong sa masa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Cawis Balyo. Dakal ti maitulong na iti umili ti price ceiling iti bagas. Ken ti manamnama at tulong ti gobyerno para kadagiti babasit a rice retailers. Nagyaman ni Mr. John Pulo, may sa residente dito'y poblasyon Bontoc ken ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. tanang iparuar isuna iti direktiba tapno malapdan ti panagngatupay ti presyo ti bagas. Kinunana dakal at tulong daytoy kadagiti nakurapay nga umili. Inayon na nga importante nga addat nan anay a supply ti bagas tapno agtalinaad ana sa lunat ti umili. Inbagamat ni Mr. Alex Ufuob, may sa a rice retailer ti bagas dito'y Bontoc amayat tinasao a programa ken makatulong kadakwada ti manamnama at tulong pinansyal nga ited ti gobyerno kadagiti rice retailers. Para ken ni Ufuob, nakasagana da ang mga ipatungpal iti 41 ingana 45 pesos kada kilo a presyo ti bagas no addat maited kadakwada at tulong. Dinawat namat iti gobyerno nga no mabalin ket ti maited kadakwada at tulong ket bagas nga ilako da iti nababa a presyo ng runa ti magapu iti National Food Authority. Narpos na DZRA Bontoc, Donna Cawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna mula dyan sa Bontoc. Dumako naman tayo sa Lucena. Lucena City LGU kinilala bilang may pinakamaraming certified mother-baby-friendly workplaces and establishments sa buong rehiyon ng 4A. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Kinilala ng DOH Center for Health Development Calabarzon ang Lucena City bilang may pinakamaraming certified mother-baby-friendly workplaces and establishments sa buong Region 4A sa ginanap na First Regional Mother-Baby-Friendly Calabarzon Awarding Ceremony kamakailan sa Novotel Hotel sa Quezon City. Tumanggap din ng Certificate of Recognition ang Lucena bilang finalist para sa LGUs with the highest number of mother-baby-friendly certified schools, birthing homes at health facilities para sa taong 2014 hanggang 2023. Ipinagkaloob din sa lungsod ang Certificate of Appreciation bilang isa sa mga LGU sa buong Calabarzon na nagbigay ng pagpapahalaga sa breastfeeding at nagpatupad ng mga programa at takbang kaugnay nito. Ipinagmalaki ni Mayor Mark Alcala ang Womb to Tomb Program, Movement Against Malnutrition at Ligtas Buntis Program sa lungsod. Nagpasalamat ang alkalde sa mga pagkilalang natamo ng Lucena na aniya ay magiging lakas upang lalo pang maitaguyod ang pagiging mother-baby-friendly nito. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Carmi mula dyan sa Lucena at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Presyo ng bigas sa lungsod ng Calbayog hindi alinsunod sa nakasaad sa Executive Order 39. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. 50 to 56 pesos lagi hapon ang presyo sa bugas sa syudad San Calbayog, Samar. Inidiri nakauyon sa iginbutang nga price ceiling sa Executive Order 39 nga dapat maimplementar kakulop. Base sa mga rice retailer, diri panera pwede mahamubo ang presyo sa 40 ngan 41 kay hataas pa ang presyo sa bugas nga naabot sa 2,400 kada sako. Sireng ni Nico Coningco, kung mahatagan sira sa subsidiya sa gobyerno, pwede nira mahamubuan ang presyo kay nga nira kukuhaon ang pantapar sa iralugi. Pero saya na, diri pa nira kaya hamubuan ang presyo kay lugi sira. Sumala naman kan Calbayog City Agriculture Office Head Techi Pagunsan, saya na, waray pa direktiba nga ginpalusad ngan guidelines ang Department of Agriculture o DA Regional Office ngan wara paliwat nagmeeting ang Local Price Monitoring Council sa syudad hiunong san price cap san bugas. Dugang paniya, sira masuporta sa kung nano man ang direktiba san gobyerno pero diri sira makabuot sa implementasyon san presyo kay diri devolve sa era ang mandato san DA. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Calbayog at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Isang backhoe operator inaresto dahil sa pagdadala ng armas sa kabila ng pagpapatupad ng election gun ban sa Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Arestado ang usa ka 26 anyos nga backhoe operator human kini nga nasapon nga nagdala og armas ning panahon sa implementasyon sa election gun ban. Nailan dinakpan nga si John Hart Lacrimosca alias John John, 26 anyos, ulitaw og residente sa Purok 9, Barangay Tina, lungsod sa San Miguel, Surigao del Sur. Gisikop kini sa mga operatiba sa Surigao del Sur Police Provincial Office, Provincial Special Operations Group dito sa Purok 11, sakop sa mong barangay. Nasayran nga pinaagi sa impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen, gisikop ang maong suspect o nakumpiska ang usa ka unit sa kalibre 45 shooter nga dunay usa ka magazine nga may sulod nga 4 ka buhing bala. Sa karon, kaso paglapas sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o violation sa COMELEC Omnibus Election Code ang giatubang na sa maong suspitsado. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Dumako naman tayo sa Hulo. Pagbibigay parangal sa mapipiling Brigada Eskwela Best Implementer ng MBHT Isulu gaganapin sa buwan ng Oktubre. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Giwoon papaunon hapit sa 5 sinabulan Oktubre at taon yan in pagtukbal sin kalaguan ng mga school mapi bilang Brigada Eskwela Best Implementer hirungan na culminating activity at tawag kay napusan adlaw pagsabo sin National Teachers Month amin timag na sin kahapon pitsa 5 sinabulan yan September. Hawaii Thai Schools Division Superintendent Kiramiri sin Ministry of Basic Higher and Technical Education at tawa MBHT di Halupa Sug naglilibot na yung mga monitoring evaluation teams in Division Office hasupaya kitaon bang uno na mayan inhinang si mga mastal habat mapaamo-amo inbilik pag-iskulan amin mahinang tirana ni Kalanyut sin pagtuntut ilmo si mga kabataan hari masulang imawkot pang daaki Vice President Sara Duterte amin nakula sin Department of Education at tawa DepEd. Banga tumtumon wala din sa pagkabibiyin yung mga kaiskulan di Halupa Sug banghal pagpatutog sin Kalano Ivan Kalitsin in pagbisarahan bilang bahagya pagpapanaw sin health program sin DepEd. Sinakalabay tahon niyaon ang mga iskula duwing binayban sin Lupa Sug inakatay makalaguan hapiaon pag-contest na brigada sin day nga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at tawa BARM. Day nga RP Holo ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Fatma mula dyan sa Holo. At yan po ang kabuuan na ulat naman mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at lagay... Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan.
Nananatili pa rin kumpiyansa ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na maibabalik pa rin sa target band ng inflation rate sa huling quarter ng taon. Ito ay sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo nitong Agosto sa 5.3% mula sa 4.7% noong Hulyo. Ayon sa BSP, ang naitalang figura noong nakaraang buwan ay pasok pa rin sa kanilang forecast na 4.8% hanggang 5.6%. Bagaman inaasahan pa nito ang pananatili ng mataas na inflation sa mga susunod na buwan bunsod ng patuloy na impact ng supply shock sa presyo ng mga pagkain at mataas na presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado, tiwala ang BSP na maibabalik pa rin ito sa target band na 2 hanggang 4% sa huling 3 buwan ng 2023. Inihayag din ng Bangko Sentral ang kahandaan sa paglalatag ng mga hakbang upang mapigilan ang paglawig ng price pressures gaya ng pag-a-adjust sa monetary policy kung kinakailangan at pagsuporta sa non-monetary measures ng pamahalaan. Dahil sa naitalang inflation noong Agosto, kasalukuyang naglalaro sa 6.6% ang average headline inflation ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nagkasundo ang Pilipinas at United Arab Emirates o UAE na patatagin pa ang commitment para sa pagpapalakas ng economic ties ng dalawang bansa. Ginawa ng dalawang bansa ang hakbang sa pagpupulong ni Trade Secretary Alfredo Pascual at UAE Minister of State for Foreign Trade Dr. Thani bin Ahmed Al Zayudi sa sidelines ng ASEAN Economic Community Council meeting sa Jakarta, Indonesia kamakailan. Ayon sa Department of Trade and Industry, sa nasabing pulong ay kapwa kinilala ng dalawang bansa ang pangangailangan sa pagpapatibay pa sa bilateral trade, pamumuhunan at kooperasyong pang-ekonomiya. Ilan sa mga agenda ng pulong ay ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA at ang Investment Promotion and Protection Agreement o IPA. Unang nalikha ng dalawang bansa ang IPA noong nakaraang taon na layong ipromote, padaliin at protektahan ng investments sa pagitan ng Pilipinas at UAE. Ang CEPA naman ay bilateral free trade agreement na kasalukuyan pang nakasalang sa negosasyon ng dalawang bansa. Sakaling maplansya na ang kasunduan, ito ang magiging kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa Middle Eastern country. Bukod sa mga nasabing kasunduan, ilan pa sa mga natalakay sa pulong ang mga posibleng pamumuhunan at kooperasyon sa larangan ng renewable energy, research and development at skills development. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalawig pa ng Energy Regulatory Commission o ERC, Department of Energy o DOE at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang rehistrasyon ng Lifeline Rate Program o diskwento sa singil sa kuryente hanggang sa susunod na taon. Sa inilabas na Tripartite Advisory, sinabi ng tatlong ahensya na iniurong hanggang Enero ng 2024 ang full implementation ng programa. Base sa abiso, binigyang diin nito na tanging mga may aprobadong aplikasyon lamang ang maaaring maka-avail ng nasabing subsidiya. Sa uling tala ng DOE, aabot na sa humigit 47,000 qualified marginalized end users o QMEs ang nakarehistro sa programa, malayo sa lampas 1,000 at 800 rehistradong consumer noong Hulyo. Sa kabila ng pagtaas ng bilang, inatasan ng tatlong ahensya ang lahat ng distribution utilities na palakasin pang lalo ang promosyon sa Lifeline Rate Program at ipagpatuloy ang pagproseso at pagtanggap sa mga aplikasyon. Salik sa Republic Act 11552, layunin ng programa na bigyang diskwento ang low-income households mula sa kanilang buwanang electricity bills. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Dumako naman tayo sa ating balitang pambalakasan. Narito naman si Leo Magbayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Maganda ang panimula ni qualifier Alex Ayala ng Pilipinas sa W100 Tokyo sa Japan kung saan umabante siya sa singles second round at sa doubles quarterfinals ng $100,000 na International Tennis Federation Tournament. Tinalo ng 18 anyos na si Ayala ang kanyang doubles partner na si Japanese wildcard at world number 386 na si Natsumi Kawaguchi 6-4, 6-3 sa opening round ng torneo. Una nang pinamunuan ni Ayala ang qualifiers bilang top seed laban kay Kanako Morisaki ng Japan at 9th seeded Anastasia Kulikova ng Finland. Makakatapat ng 195th rank na si Ayala, si 5th seed at world number 111 Kimberly Birrell ng Australia sa second round. Samantala sa kanyang doubles match kasama si Kawaguchi, tinalo nila ang Thai tandem na sina Luxika Kumkum at Pangtar Pilpuech 6-4 at 7-6. Makakalaban ng duo sa quarterfinals ang number 3 seeds na sina Natela Zalamidze ng Georgia at Sofia Lancere ng Russia na pahirapang dinispatcha sina Fernanda Contreras ng Mexico at Catherine Harrison ng Estados Unidos sa bisa ng 2-6, 6-2 at 11-9. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi pumayag na uuwi ng luhaan ang Philippine Women's National Volleyball Team pagkatapos talunin ang Uzbekistan sa 2023 Asian Women's Volleyball Championship. Pinangunahan ni Belia Belen ang national team sa nagawa nitong 17 puntos mula sa 14 na attacks, 1 block at 2 aces para makuha ang ika-13 pwesto laban sa Uzbekistan 25-20, 25-17 at 25-23 sa larong ginanap sa Charchai Hall sa Nakhon Ratchasima sa Thailand. Nakakuha ng tulong si Belen kay Myrtle Escanlar at Ara Panike na nakalikom ng 13 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Nagtapos ang kampanya ng Pilipinas na may 1-4 record. Hindi hamak na mas malayo ang pagtatapos ng national team ngayong edisyon kumpara noong 2017 na nagtapos ang Pilipinas sa ika-8 pwesto. Nanguna naman para sa Uzbekistan si Sativoldieva Ezosakon kung saan nakagawa ito ng 17 puntos kasama na ang 14 na attacks. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balak ipagpatuloy ng Ateneo Blue Eagles ang kanilang dominasyon sa 2023 V-League Men's Collegiate Challenge kung saan itataya nila ang kanilang malinis na record ngayong Miyerkules. Makakatapat ng Blue Eagles ang defending NCAA champions Perpetual Help Altas sa Paco Arena sa Maynila para sa pagkakataon na kunin ang kanilang ika-4 na panalo sa torneo. Makakalaban dapat ng Ateneo ang kanilang rivals na De La Salle Green Spikers noong Biyernes, subalit na-postpone ang laban dahil sa matinding pagbuhos ng ulan. Sa kabilang banda, pakay ng Perpetual na pagandahin ang kanilang 2-2 record para makapasok sa semifinals. Sa unang laro, magtatapat ang National University at La Salle na may kaparehong 2-1 baraha para angkinin ang ika-3 pwesto sa standings sa likod ng Ateneo at University of Santo Tomas. Samantala sa Women's Division, susubukang habulin ng College of St. Benilde Lady Blazers ang Far Eastern University at University of the East sa standings na may kapwang malinis
na record na 5-0 kung saan kakalabanin nila ang Mapua University Lady Cardinals para sa ikatlo nilang panalo habang susubukan naman ng Lady Altas ang kakayahan ng NAASCO champions Enderun Colleges sa ikalawang laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong Chikadora, Steph Vicente, upang ibigay ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Laking gulat nga ng lahat nang mag-propose, no, ang dating child star na si Bugoy Carino sa kanyang girlfriend na si EJ Laure sa kanyang 21st birthday celebration. Aniya, nais niyang ipagsigawan sa lahat ng mga kaibigan nito na importante sa kanya si EJ, kaya papakasalan niya ito. Yun na nga, yes na yes, agad-agad ang isinagot ng dating UAAP volleyball player na ikinatuwa naman ng lahat ng dumalo. Matatandaan na naging kontrobersyal ang relasyon ng dalawa matapos i-anunsyo na nilang nagbunga na ang kanilang pagsasama nang dumating sa buhay nila ang anak nilang si Scarlett. At isa pang issue dyan, no, hindi naman talaga yung bata yung issue, kundi yung age gap sa pagitan nga ni EJ at ni Bugoy, no? Kung hindi po tayo nagkakamali, 5 or 6 years yung naging age gap nga, no, ng mag-fiancé na ngayon, no? Anyway, congratulations, no, dito kina Bugoy Carino at EJ Laure. Samantala, wow, ang naging reaksyon ni Yasi Pressman nang marinig nito ang mga papuri sa kanya ni Ruru Madrid sa press conference ng Video City na naganap sa Viva Cafe. Puro Viva na lang talaga, no? Hindi naman halatang sa Viva galing ito, no? Dito sa Quezon City ngayong Martes. Ayan. Ang Video City, ang period movie ng GMA Pictures at Viva Films na pinagbibidahan niya ni Ruru at Yasi. Ipalalabas ito sa mga sinehan sa darating na September 20. Aba, malapit na mga kachismis. Hindi nga ito ang unang pagkakataong nagkasama si Ruru at Yasi. Una na silang nagkatrabaho sa Dormitoryo, ang drama series ng GMA7 na unang umere noong September 22, 2013. Aba, September din, no? Kumbaga 10 years, no? 10 years ang naging pagitan bago nagkatrabaho ulit sina Ruru Madrid at Yasi Pressman. At si Ruru nga ang nagkwento tungkol sa pagsasama nila ni Yasi sa isang proyekto 10 taon na nga ang nakakaraan. Sabi nga ng kapuso actor, quote and unquote, "Working with Yasi, I didn't expect na ganito po yung magiging samahan namin, yung friendship namin. I worked with her 10 years ago sa GMA7 ang Dormitoryo. And then, matagal kaming hindi nagkita pero lagi ko pa rin siyang napapanood sa mga pelikulang ginagawa niya and I'm very very proud sa kanyang achievements in life.
And finally, nagka-work kami, ganoon pa rin. Siya pa rin yung Yasi na nakilala ko dati. Siya pa rin yung Yasi na nagbibigay ng liwanag sa lahat. Na para bang kapag nandyan siya, masaya lahat. Very talented, very generous, hindi lang sa pagkain na ibinibigay niya sa set, kundi sa emosyon na ibinibigay niya sa bawat eksena na ginagawa namin. I'm very lucky na finally nakatrabaho ko ulit si Yasi. Yan nga ang papuri ni Ruru kay Yasi na nagpangiti, no? Sa kanyang leading lady sa Video City. Ayan. Ako, wag lang sosobrahan ni Ruru ang papuri. Baka magselos, no? Baka may magselos dyan, no? Na hindi pa yata nag-e-enroll sa Jack Roberto University Anti-Selos course, no? Hindi na po natin papangalanan kung sino. Alam nyo na yon, mga kachismis. At sa pagtatapos ng ating segmento, naka-attend pala itong si Liza Soberano sa film class na isinagawa ng direktor na si Dan Villegas kamakailan dito, no, sa Ateneo de Manila University. Ayon sa aktres, talagang gusto niyang ipagpatuloy ang pagkuha ng film course kung mabibigyan ng pagkakataon. Sabi nga ni Liza, quote and unquote, I was actually meeting Direct Antoinette Hadaune and Dan Villegas. They mentioned to me that Direct Dan will be hosting a class at Ateneo. I went to one class already. I hope to continue taking class for film. Samantala, masayang-masaya umano ang dalaga sa karir ngayon ng kasintahang si Enrique Hill na alam naman natin, laging nababalitaan na nag-break na nga kuno ang dalawang ito, pero mukhang talagang staying strong ang peg, no, ng Lizken. Bukod nga sa pagiging bida, ang aktor din ng producer ng pelikulang I Am Not Big Bird. Ayan. Nakangiting pahayag nga ni Liza, quote and unquote, I am really happy to see him kind of flourishing the project he's working on right now. He is producing himself, so I'm really proud of him for that. Very supportive. Yun na nga, abalang-abala, no, sa kanya-kanyang trabaho sina Liza at Enrique, kaya hindi na masyadong nakikita at nagkakasama ng personal. Quote and unquote, yes, every once in a while, occasionally, mostly because we're both constantly fine, I've been in the States for a while, then I came back and I think he's fine. It's very seldom now, but we do. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat, mga kachismis, para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chika Dora, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Muli, inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon, Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producers ngayong araw na ito, kay Jerome Toledo at kay Stephanie Vicente. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento. Para sa ating business news, kay Erwin Peñano, sa ating sports news, kay Leo Magpayo, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.